Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Samahan niyo po ako sa pambungad na panalangin. Yes Lord, maraming salamat Panginoon sa umagang ito. Patnubayan niyo Panginoon ang aming gawain Panginoon. Kaya Lord ang manguna Panginoon sa mga gaganap, especially Lord ang aming pastor. Kaya Lord ang manguna sa kanya, bigyan mo siya ng katalinuhan na nagmumula sa inyo Panginoon. At ang mga salita niyo Lord na bibitawan niya Panginoon ay matutunan namin Panginoon. Magamit namin bilang isang Kristiyano para sa ikalalaganap ng salita niya Panginoon. Kaya Lord sa umagang ito, ngayon pa lang Lord, kiniklaim na namin ang katagumpayan ng aming gawain Panginoon. Maraming salamat Lord, niluwalhati ka namin, sinasampalatayanan ka namin Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Umaga po sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon dahil tayo po ay malayang nakarinig ng kanyang mensahe sa oras na ito. Ngayon naman po ay nasa panahon po tayo ng pagkakaloob. Sabi po rito sa Levitico 27 verse 30, lahat ng ikasampung bahagi maging binhi o bunga ng pananim ay nakalaan kay Yahweh. So purihin po ang Panginoon sa kanyang salita, ipanalangin po natin ang ating mga kaloob sa kanya. Hallelujah, Lord God Jesus, we praise you, we honor you, and we lift up your name on high. Maraming salamat sa oras na ito na kami po, Panginoon, ay nakarinig ng iyong mabiyayang salita. Naging kalakasan po namin ang iyong salita. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng blessing, pagpapala, at pag-provide mo ng aming pangangailangan. You are faithful God at hindi nagbabago. Sa oras na ito, pagpalaan niyo po ang aming mga kaloob. Kayo po, Panginoon, ang mag-bless, Panginoon, na magamit ito sa ikararangal ng iyong pangalan at sa iyong kalooban. Muli, Lord, sa ito namin binabalik ang mataas sa papuri, pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So, maaari po tayong magkaloob sa ating Panginoon. Pwede pong online banking or GCash na ipa-flash mamaya. Maraming salamat po. God bless. Magandang araw po sa ating lahat mga kapatid. Tayo po ay sama-samang umawit ng awiting ito. Nagsabing, You are my hiding place. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. Yes, Lord, I will trust in you. Let the weak say, I am strong in the strength of the Lord. Minsan pa. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say, I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. Oh Lord, I will trust in you. In the strength of the Lord, I will trust in you. Ooh, Lord. Yes, Lord. Tuloy po nating sariwain na
pangako na Panginoon na lahat ng oras ay pwede tayo magtiwala sa Kanya. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. Hallelujah. Maraming salamat sa iyo, O Diyos. Sa iyo ang papuri at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa lahat. Purihin po ang ating Diyos sa malayang pagsamba sa ating Diyos na buhay, Diyos na dakila at Diyos na banal. Tayo po magsimulang manalangin. Hingi po tayo ng tulong sa ating Diyos. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, sinasamba at tinuwalhati ka namin. Salamat po sa malayang pagsamba. Ang dalangin namin, dakilang Diyos, samahan mo po kami, turuan mo po kami, marapatin mo, mawalhati ka namin, masamba ka namin sa umagang ito. Nananampalataya po kami, sasamahan mo po kami. Ito po ang aming dalangin na may pananampalataya at pasasalamat. Sa banal na pangalan mo po, Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Isang magandang umaga pong muli. Purihin po ang Diyos sa malayang pagsamba. Nasa huling araw na po tayo ng Pebrero. Bukas po ay Marso na. Isang taon na po tayo sa COVID. Pero salamat sa Diyos na nanatili. Tayo po may buhay at may siglat, may lakas. Pero kung titignan po natin ang kalagayan ng buong mundo, puno na po ng kaguluhan, kabigatan. Kaya ito po ang pag-uusapan po natin. Ayon po sa Roma chapter 13 sa verse 11 hanggang 14. Babasahin ko lamang po yung verse 11. Ganito po ang sabi ng talata. Gawin nyo ito dahil alam ninyong panahon na upang gumising kayo. Ang pagliligtas sa atin ay gitnang malapit ngayon kaysa noong tayo unang sumampalataya sa Panginoon. Purihin po ang ating Diyos sa kanyang banal na kasulatan. Ang pag-usapan po natin ngayon ay binigyan ko po ng topic na live in truthfulness. Mabuhay sa katotohanan o mamuhay sa katotohanan. Sa kapanahunan ngayon, sa kabila ng pandemic, matindi pa rin ang banta sa buhay, hindi lamang po sa COVID. Dahil sa kahirapan, laganap pa rin po ang krimen. Bagamat ang ating gobyerno ay nagsisikap na tayo ay tulungan. Pero dala po ng kahirapan. Talaga pong ang tao nakakapag-isip ng hindi tama upang makasurvive sa sariling kakayanan sa kanilang buong pamilya. Kaya ito po ang isang magandang pag-usapan po natin ngayon. At tayo makatulong din sa ating mga kababayan. Mas makakakilala, mamuhay sa katotohanan. Sa panahon po ngayon, maging ang simbahan apektado.
Kahit anong simbahan, apektado. Pero lahat po ng leader ng simbahan, alam ko po ginagawa ang lahat para maipaabot sa lahat ng tao ang biyaya ng Diyos. Kaya ito po ang pag-uusapan natin, mamuhay sa katotohanan. Sa panahon ngayon, hindi mo na matrace kung sino talaga ang namumuhay ng totoo. Bilang isang mananampalataya o bilang isang Kristiyano. Tayo pa naman ang kinikilala, ang bansang Pilipinas, ang isang kinikilalang Kristiyanong bansa. Pero ang totoo, nakakalungkot. Tayo ang religious country, not a Christian country. Ng isang Kristiyano, dapat nakikita sa kanya si Kristo. Kaya ito po ang pag-uusapan natin. Mula sa mga talata, sabi po ng talata, gawin niyo ito dahil namamahaalam na sa inyong panahon upang gumising kayo. Ang pagliligtas sa atin ay higit ng malapit ngayon kaysa noong tayo unang sumampalataya sa Panginoon. Napakaganda po ng samon at namamaalam na ang gabi at malapit na lumiwanag. Layo na natin ang lahat ng masasamang gawain, italaga natin ang ating sarili sa paggawa ng mabuti. Mamuhay tayo sa liwanag, huwag nang gugulin ang panahon sa magulong pagsasaya at paglalasing, kalaswaan, kahalayan, alitan at inggitan. Ang Panginoong Hesus o ang Panginoong Hesus Kristo ang pagariin ninyo sa inyong buhay at huwag ninyong sundin ang mga hilig ng laman. Ito po ay utos sa pasimula pa lang ng salita. Gawin nyo ito. Hamon o utos, pero napakasimple po. Utos po ito eh. Bilang Kristiyano, gawin nyo ito. Ang una pong hakbang na gagawin natin para makapamuhay tayo sa katotohanan. Wake up, ang sabi po ng Biblia. Gumising. Sabi po dito, gawin nyo ito dahil alam ninyong panahon na upang gumising kayo. Ang pagliligtas sa atin ay higit ng malapit ngayon kaysa noong unang sumampalataya sa Panginoon. Ang simpleng kahulugan po nito, panindigan na natin yung ating pananampalataya. Huwag mong sabihin, nananampalataya naman ako. Hindi sinasabi ang pananampalataya, nangyayari dapat sa buhay natin ito. At ito ang utos sa atin lahat ng mga mananampalataya. Gising! Ang ibig sabihin, ipamuhay mo na ang iyong pananampalataya, makita na sa bawat isa sa atin. Alam niyo po, sabi ni Apostol Pablo sa unang Thessalonica, sa chapter 5, verse 5 hanggang 6, kayong lahat ay kabilang sa panig ng liwanag. Ang panig sa panig ng araw, hindi sa panig ng gabi o dilim. Kaya kailangan tayo manatiling gising. Laging handa, malinaw ang pag-iisip, di tulad ng iba. Ibig sabihin yung pananampalataya natin, kumikilos, alert. Sabi ganun, kayong lahat ay kabilang sa panig ng liwanag. Tayo po'y sa katotohanan Gumising po tayo, panindigan na natin yung pananampalataya natin. Ang nakikita dapat sa atin yung katotohanan. Tayo po ay sa panig ng araw. At yan ay isang maganda na makita po natin. At napakaganda po ito. Kailangan tayo manatiling gising. Ibig sabihin, yung ating pananampalataya, alert o gising talaga. Ibig sabihin na pinaninindigan natin sa sitwasyong ganito. Hindi na tayo dapat nagiging pabigat sa ating gobyerno. Alam mo naman natin na talagang pag tayo sa Diyos, sasamahan tayo ng Diyos. Kaya nga, yan po yung sinabi ni Apostol Pablo sa iglesia sa Thessalonica at maging sa atin. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng liwanag, panig ng araw, hindi sa panig ng gabi o dilim. Kaya kailangan tayo manatiling gising. Panatilihin natin panindigan yung ating pananampalataya. At yan po isang napakahalaga. Kaya nga po sabi ni Apostol Pablo sa Efeso chapter 5 verse 14, at nahalalantad ang lahat dahil sa liwanag. Kaya't sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog. Bumangon ka mula sa libingan at liliwanagan ka ni Kristo. Ibig lang sabihin po niya, mananampalataya ka, nananahimik ka, bumangon ka. Ipaglaban doon na ngayon yung pananampalataya mo, manindigang tayo sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus Kristo. At yan ang napapanahon, kailangan natin lahat
Hindi ko sinabing kayo lang, tayong lahat, panindigan na natin yung pananampalataya sa Diyos. Ang sabi po ni Santiago, chapter 5, verse 8 and 9, ang sabi po ng talata, dapat din kayong magtiyaga, tibayan ninyo ang inyong loob sapagkat malapit ng pagdating ng Panginoon. Mga kapatid, huwag kayong magsisihan sa isa't isa upang hindi kayo hatulan ng Diyos sapagkat malapit nang dumating ang hukom. Ito po ang isang mahalaga. Ang isang naninindigan sa pananampalataya, pinaglalaban ng pananampalataya, kasi mayroong pananampalataya, mayroong pag-ibig sa kapwa. Hindi po puro galit, at yung galit sinasantabi. Kapag may pananampalataya, may pag-ibig sa kapwa. Diyan tayo gumising. Kung sila ay nagkakamali, tayo po dapat ang umintindi sa mga tao sa ating kapaligiran. Hindi naman ibig sabihin, tolerate natin. Hindi, panindigan lang natin pananampalataya natin. Kung nagkamali sila, wala tayong huwag natin gagantian ng mali. Ipakita pa rin natin sa kanila yung katotohanan, yung liwanag na nasa buhay natin lahat. Bilang Kristiyano, panindigan na po natin, gumising tayong lahat. Gawin natin yung prinsipyo ng isang Kristiyanong totoo. Kaya bilang isang mananampalataya, gumising na tayo. Kumilos na tayo para sa Diyos. Mabuhay tayo sa katotohanan bilang Kristiyano. Pangalawa po, walk in truth. Mamuhay sa katotohanan. Ang sabi po sa Roma 13, verse 12 and 13, namamaalam na ang gabi at malapit na ang lumiwanag. Layunan natin ang lahat ng masasamang gawain at italaga natin ang sarili sa paggawa ng mabuti. Mabuhay tayo sa liwanag at huwag gugulin ang panahon sa magulong pagsasaya at paglalasing, kalaswaan at kahalayan, sa alitan at inggitan. Napakaganda po ng hamon sa atin lahat. Ipamuhay natin ang katotohanan. Ipamuhay po natin ang katotohanan. Sabi, namamaalam na ang gabi. Ang ibig po sabihin namamaalam ng gabi, malapit nang matapos ang gawa ng kadiliman. Kikilos na ang Diyos. Malapit nang dumating ang Panginoon Jesucristo at mahayag na ang liwanag ng Panginoon Jesucristo. Kaya gumising na tayo at ipamuhay na natin yung katotohanan bilang isang Kristiyano. Panindigan natin at mamuhay tayo sa katotohanan. Pag sinabi mong nanindigan, gumising tayo, ipamumuhay naman natin yung katotohanan para makita sa atin yung totoo bilang isang Kristiyano. Sabi po na Apostol Pedro sa chapter 4, sa verse 7 hanggang 8, malapit na ang wakas ng lahat ng bagay. Kaya maging mapagtimpi kayo. Panatilihin niyong malinaw ang inyong pag-iisip upang kayo makapanalangin. Higit sa lahat, magmahalang kayo ng tapat. Sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Ito yung katotohanan ng namumuhay sa katotohanan. Ito yung tama na ipinamumuhay ang katotohanan. Hindi tayo dapat maging plastic, maging totoo tayo. Dapat naramdaman ng mga tao, lalo ng pamilya natin, yung totoong pagmamahal. Minsan sa mga pamilya, meron pang nakikitang kaplastikan paano pa sa ibang tao? Dapat makita sa atin yung totoo. Panatilihin natin malinaw ang isip natin para hindi tayo madaig. Upang tayo makapanalangin, ibig pong sabihin para makahingi tayo ng tulong sa Diyos. Alam naman natin, di natin kaya ang galaw ng mundo Sa tulong ng Diyos, makakapagpatuloy tayo. Pero kailangan panatilihin natin malinaw ang ating isipan. Malapit na po ang wakas. Matutuhan natin yung magtimpi, yung self-control, pagtsatsaga. Kailangan natin lahat. Lahat naman ng tao nahihirapan Hindi lamang tayo Buong mundo. Pero kung tayo namumuhay sa pananampalataya, gumising na talaga tayo, pamuhay natin yung katotohanan, mararanasan pa rin natin ang kamay ng Diyos sa buhay natin lahat. Kaya nga sabi ni Pablo, ni Apostol Pedro, sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Nagkamali tayo, pinatawad tayo ng Diyos.
Kamali ibang tao sa atin, patawarin natin. At doon gagaang ang buhay. Kaya nga sabi po ni Tito chapter 2, verse 12 hanggang 13, ito ang nagtuturo sa atin upang talikuran ng makamundong pamumuhay. Ang damdaming makalaman upang makapamuhay tayo ngayon ng may pagpipigil, matuwid at karapat-dapat sa Diyos habang hinihintay natin. Ang ganda na sinabi, ang dakilang araw ng ating inaasahan, ito ang pagbabalik ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Ibig pong sabihin, darating ang ating Panginoon Jesucristo muli. Ang mga palatandaan ng Biblia ay halos nagaganap na. O sabihin natin naganap na. Meron mang ilang kulang, konting-konti na lang. Kaya nga sabi, ang gabi ay malapit nang matapos eh. Yung gawa ng dyablo, malapit nang wasakin ng Panginoon. Malapit nang dumating ang liwanag, ang Panginoon Jesucristo. At ang tuturo ito sa atin upang talikuran natin yung pamumuhay na makamundo, damdami makalaman. Sikapin po natin, hingi tayo ng tulong sa Diyos, makapamuhay tayo ng makadiyos ayon sa kanyang katotohanan. Magkaroon tayo ng pagpipigil, matuwid at karapat dapat sa harap ng Diyos. Pagpipigil sa sarili. At naniniwala po ako, sa tulong po ng Diyos, talaga naman hindi natin kaya eh. Pero sa tulong ng Diyos, magagawa po natin ang bagay na yan. Tandaan po natin, ang damdaming makalaman, iwasan, talikuran upang makapamuhay tayo. Ngayon, nang may pagpipigil, hanggat di natin iniiwan ng mga maling bagay sa harap ng Diyos sa buhay nating ito, hindi tayo makakapamuhay ng tama. Hindi tayo makakapamuhay. Kaya bilang isang Kristiyano, paggising natin ito sa katotohanan ito, panindigan niyang pananampalataya, mamuhay na tayo sa tama. Tayo din po makikinabang, hindi iba. Naniniwala po ako sa sitwasyon ng mundo. Pansinin niyo po ngayon ang balita. Pangit man pakinggan pero ang totoo. Ang vaccine tayo huli, ang bansang Pilipinas na huli. Pero ang dadating sa atin, mahinang klase, sabi ng iba. Pero siyempre, magpasalamat tayo, may dumating kahit mahina. Meron pa din protection yan. Pero yung iba, meron na nga, libre pa, nagre-reklamo pa. Yun ang masakit din eh. Alam mo, dapat matuwa tayo sa presidente natin eh. Nagsisikap siya na matulungan ang mga Pilipino. Tayo mismo na kanyang pinamamahalaan. Pero yung iba, nagre-reklamo pa. Magpasalamat tayo. Meron tayong dumarating. Ang the best, magpigil tayo. Iwasan na natin yung pagiging pamumuhay na makamundo, yung pagiging makasarili. Magkaroon po tayo ng pagtitimpi, pagpipigil sa sarili. Kaya bilang isang mananampalataya, pamuhay natin yung katotohanan. Ang sabi po ni Apostol Pablo sa unang Thessalonica, chapter 5, verse 8, ngunit dahil tayo panig sa araw, dapat maging malinaw ang ating pag-iisip. Isuot natin ang baluti ng pananampalataya. At pag-ibig, isuot ang helmet ng pag-asa sa pagliligtas na gagawin sa atin ng Diyos. Napakaganda ho ng sinabi ng Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonica, at ito po ay para sa atin din. Kamiyan tayo sa panig talaga sa liwanag, sa araw. Dapat maging malinaw ang ating pag-iisip. Yung nagaganap sa ngayon sa buong mundo, hindi lamang tayo naghihirap. Buong mundo. Ngayon sa pangyayaring ito, dapat maging malinaw isipan natin. Para maging malinaw, sabi po, at mapagtagumpayan natin ang nagaganap sa mundo. Ang sabi po ng kasunod isuot natin ang baluti ng pananampalataya. Yung baluti, pananggayan Yung mga mandirigma sa panahon nila, sabihin natin, nila Moises, sabihin natin, nila David, nasa dibdib yan, panangga sa espada, panangga sa palaso. Yan po ang baluti. At ang baluti natin, panangga natin, yung pananampalataya. Ito yung panlaban natin. At yung pag-ibig sa Diyos,
Kasi yung tao baka hindi natin maibig eh. Pag minahal natin ang Diyos, kaya natin ibigin ang ating kapwa. At yun po yung mahalaga. At isuot daw po natin yung helmet ng pag-asa sa pagliligtas na gagawin sa atin ng Diyos. Yung helmet, itong isipan natin ito. Talukbungan natin ito, takpan natin ang pag-asa. Na meron pang pag-asa habang nabubuhay. Sabi po ng Biblia. Isuot po natin yung helmet ng pag-asa sa pagliligtas na gagawin ng Diyos sa atin sa pandemic na ito. Hindi lang pandemic, sa lahat ng sakuna, sa lahat ng gawa ng kasamahan na gaganap sa mundo. Maging sa takot. Alam nyo, mas maraming namamatay sa takot eh. Pero ito po magandang makita po natin bilang isang mananampalataya. Bilang Kristiyano, panindigan, ipamuhay ang katotohanan. Bilang isang lingkod ng Diyos, bilang lingkod ng Diyos, ipamuhay natin ang katotohanan. Sabi po dito, dahil tayo panig ng araw, dapat maging malinaw ang ating isip. Isuot natin ang baluti ng pananampalataya. Ipamuhay natin yung pananampalataya. Yun lang po ang simpleng kahulugan nito. Ipamuhay natin. At yung pag-ibig, maramdaman ng Diyos. Yung pag-ibig na yun, gagawin natin sa Diyos doon sa mga taong nakapaligid sa atin. Minamahal natin ang ibang tao dahil mahal natin ang Diyos. At yan po isang mahalaga na makita natin. So, mga kasama ko, tayong lahat, ipamuhay po ang katotohanan sa nalalapit na pagdating ng hukom. Sa nalalapit na pagdating ng ating Panginoon Kristo. Upang ang liwanag ay mahayag na sa mundong ito. Ikatlong bagay po ang nais ko pong ibahagi. Wisely living. Mamuhay ng may talino. Ang sabi po ng Panginoon Kristo dito ng banal na kasulatan, sinabi ni Apostol Pablo sa Roma, ang Panginoong Kristo ang paghariin ninyo sa inyong buhay at huwag ninyong sundin ang mga hilig ng lamang. Pansinin niyo ho, ito po ang hamon. Magmula po sa 11, 12, 13, pagdating sa 14, mamuhay tayo ng may katalinuhan. Paano tayo magiging matalino? Sabi po ng Biblia, ang Panginoong Kristo ang paghariin ninyo sa inyong buhay at huwag ninyong sundin ang hilig ng mga laman. Ibig kong sabihin, ang dapat sa ganitong sitwasyon, ang Diyos talaga ang naghahari sa atin. Ang Panginoon Kristo, hindi yung sarili natin. Ang tao dahil kasi gumagawa ng sariling desisyon na siya talaga ang hari ng buhay niya, siya ang nagdidesisyon. Pero dapat, para maging matalino tayo sa pamumuhay na ito, gawin po natin si Kristo na hari ng ating buhay. Paano po gagawin dito? Ang sabi po ni Apostol Pablo sa Galatia, chapter 3, verse 27. Ganito po ang sabi niya, ang buhay mismo ni Kristo ang isuot ninyo, na parang damit ng kayo'y mabautismuhan sa Kanya. Ibig sabihin ipamumuhay natin si Kristo. Si Kristo ang makikita sa buhay natin, ang Panginoong Kristo. Si Kristo ay inibig ang lahat ng tao, pinakamakasalanan tao, anumang uri ng tao, tinanggap niya. Walang pagtatangi ang Panginoon Kristo. Yung babae, nahuli sa pangangalo niya, ginawa ng Panginoon sumulat sa lupa. Sino mang walang sala, siya ang unang bumato. Walang ibig bumato. Sabi lang ng Panginoong Hesus sa babae, huwag ka nang magkasala. Humayo ka. At yun po ang isang kahulugan na pag pinaghari natin ang Panginoon Kristo sa buhay natin, ipamumuhay natin, isusuot natin, ipamumuhay natin ang Panginoon Kristo. At naniniwala po ako, pwede yun. Dahil hindi po sasabihin ng banal na kasulatan kung hindi pwede. At ang sabi po ng Apostol Pablo sa Efeso chapter 4, verse 24, dapat ninyong isuot ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan.
medyo binigyan linaw ni Apostol Pablo sa iglesia na Efeso. Dapat nyo isuot ang bagong pagkatao. Ibig sabihin, pagka naghari na si Kristo sa buhay natin, hindi na yung sarili naghahari sa atin, si Kristo na, at yun ang ipapamuhay natin. Yung nilikang kalarawan ng Diyos, ang kalarawan ng Diyos, ang katangian ng Diyos, titingnan natin. Siya ang Diyos ng pag-ibig, siya ang Diyos ng banal, at siya ang Diyos ng hustisya. Hindi po pwede yung gusto natin. Hindi naman tayo gagawin ng Diyos ng isang manika, pero nasa atin ang desisyon. Pero gusto ng Diyos maging maayos tayo. Sa ganitong uri ng buhay sa pandemic, paghariin natin ang Diyos sa buhay natin. Ang sabi ng talata, ang dapat ninyong isuot ang bagong pagkatao. Para magkaroon tayo ng bagong pagkatao, paghariin natin ang Panginoon Kristo sa buhay natin. Sabi na, nilikhang kalarawan ng Diyos at nahayag na matuwid at banal na pamumuhay sa katotohanan. Para makapamuhay tayo sa katotohanan, paghariin natin ang Diyos sa buhay natin. Kung paano tayo magmumuhay, mamuhay tayo ng matalino. Ang sabi po ni Pablo po sa Efeso chapter 5, verse 15 hanggang 16. Napakasimple po. Kaya't mag-ingat tayo kung paano tayo mamumuhay. Ang sabi po ni Apostol Pablo, kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo mamumuhay. Gawin natin personal para sa atin. Kaya't mag-ingat tayo kung paano tayo mamumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino, di tulad ng mga mangmang. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti, sapagkat punong-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. At totoo po, napakasama ng daigdig ngayon. Nakakagulat ang mga balita. Hindi natin inaasahan. Ibig lang po sabihin, maging matalino tayo, huwag tayo maging mangmang. Samantalahin natin magpagkakataon, makagawa tayo ng balit ng maganda. Makagawa tayo ng mabuti. Dahil punong-puno ng kasamaan. Pansinin niyo po, dito na lang sa Pilipinas. Nag-aalboroto po ang Taal Volcano, ang Mindanao, punong-puno ang baha po. Marami pong nasisira mga kabuhayan ng ating mga kababayan sa Mindanao. Sabihin natin sa buong Pilipinas talaga marami pong kalamidad. At yung iba hindi pa nakakabangon. Yung meron tayong sobra na pwede nating itulong. Sabi makagawa tayo ng mabuti kahit konti. Isang matalinong pamumuhay. Isang matalinong pamumuhay. Kaya tandaan po natin, ito po yung napakahalaga. Ang isang matalinong pamumuhay, paghariin natin si Kristo, ang ating Panginoon Kristo sa buhay natin. At ipamuhay natin ang Panginoon Kristo at magiging matagumpay tayo na nakapapamuhay na may katwiran at katotohanan ng Diyos. At naniniwala po ako, hindi po ito mahirap, madali lang po ito. Ang sabi pong muli ni Apostol Pablo sa unang Tesalonica sa chapter 5 verse 9 and 10, hindi tayo pinili ng Diyos upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. Namatay siya para sa atin upang tayo mabuhay na kasama niya, maging buhay man tayo o patay na sa kanyang muling pagparito. Napakasarap, ano? Sabi po ng Biblia, hindi tayo pinili upang parusahan, kundi iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. Namatay siya para sa atin upang tayo mabuhay na kasama niya, maging buhay man tayo o patay man sa kanyang pagparito. Muli siyang isasama tayo. Napakasarap ang isipin ho nito. Namatay siya para sa atin upang tayo mabuhay na kasama niya, maging buhay man tayo o patay na sa kanyang muling pagparito. Ibig pong sabihin dito, sa pamumuhay natin sa katwiran ng Diyos, kahit mamatay tayo, pagbalik niya, bubuhay niya tayong muli para makasama tayo ng Panginoon Kristo. At diyan natin gamitin ang katalinuhan natin bilang isang tao na nagtitiwala sa Diyos,
Sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo. Ang ganda po na sinabi ng Panginoon sa talatang ito. Maging buhay man tayo o patay na sa kanyang muling pagparito, makakasama tayo ng Panginoon Jesucristo, bubuhayin tayo para makasama niya tayo. Ang sikreto, pagariin natin si Kristo sa buhay natin. O kahit mamatay tayo, babalik ang Panginoon Jesucristo, ang Panginoon Jesucristo, bubuhayin niya tayo. Tiyakin lang natin na tayo ay nakipag-isa sa Kanya. Ang sabi po sa Romans 13:14, ang Panginoong Sus ang pagariin ninyo sa inyong buhay. Huwag ninyong sundin ang hilig ng laman. Kailangan natin pagariin ang Panginoong Jesucristo sa buhay natin. Dumating ang Panginoong Jesucristo, kung wala pa, dumating sa buhay natin yung kamatayan. Pag dumating ang Panginoong Jesucristo, wala tayo, patay na tayo, sabi ng Biblia, bubuhayin tayo. Kung saan nandun ang Panginoong Jesucristo, kasama natin ang Panginoong Jesucristo. Ang sikreto, pagariin natin si Kristo. Ibig sabihin, makipagkaisa tayo sa Panginoong Jesucristo. Sabihin natin sa Kanya, Panginoong Hesus, mula ngayon, pumasok ka sa puso, ikaw nang maghari sa aking buhay. Pumasok ka na sa puso ko, ikaw nang maghari sa aking buhay. Patawarin mo ako sa aking kasalanan. Nananampalataya po ako. Pagbabalik mo, bubuhay mo muli ako. Manalangin po tayo sa lahat po ng gustong pagariin si Kristo sa kanyang buhay. Aanayahan po kayong sumunod sa maikling panalangin. Gawin niyo lang po ito na mula sa inyong puso. Manalangin po tayo. Panginoong Hesus, nagpapasalamat po ako na parito ka hindi upang kami ay parusahan, kundi upang iligtas at bigyan ng bagong buhay. Mamatay man ako, kung mabuhay, pagbabalik mo, ako'y bubuhayin mo at isasama mo. Salamat. Ang dalangin ko po, Panginoong Jesucristo, kung ako po ay may sala, patawarin mo po ako. Alam ko kung hindi ko po kayang iligtas ang aking buhay. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking kasalanan. Mula sa aking pagkabata hanggang sa kasalukuyan. Mula ngayon, Panginoong Jesucristo, pumasok ka sa puso ko. Ikaw na ang maghari sa aking buhay. Nananampalataya po ako sapat na ang ginawa mo, Panginoong Jesucristo, sa krus ng Kalbaryo. Sa iyong pagkabuhay, inako mo na ang aking sala. Salamat pa, O Diyos. Salamat, Panginoong Sus. Sa oras na ito, ikaw na ang naghahari sa aking buhay. Ito po ang aking dalangin. Sa banal na pangalan mo po, Panginoong Jesus. Amen. Tuloy po tayo sa pamakas panalangin. Ama, salamat sa katotohanan na kami po ay mamuhay sa katotohanan. Kung kami po ay totoong ikaw ang paghahariin sa buhay namin, magagawa naming mamuhay sa pananampalataya. Ama, dalangin po namin, pagpalain mo po ang lahat ng mga nakarinig ng aral na ito o ng mensaheng ito. Pagpalain mo kami lahat kasama ng aming mga pamilya. Naranasan namin ang iyong pag-iingat, ang iyong pagpapala sa buhay ng bawat isa. Maraming pong salamat. Pinagpala mo ang bawat isa sa amin kasama ng aming buong pamilya, ang extended family ng bawat sa amin. Maraming pong salamat. Pinagpala mo po ang bawat isa. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Amen. Amen.